Kahit sa mga palayan, may pwedeng paliguan. Ingat lang ha, pero sa mga irigasyon at mga dam, pwede nating balikan ang ating kabataan. Sa 30 metrong kalsadang ito sa bayan ng Pandan sa Antique, may nakakubling palaruan ang mga residente. Ang paborito rin nilang hideout tuwing summer. Ang butas kasi sa ilalim ng spillway o overflow, dinadaluyan ng malamig na tubig galing sa ilog. Kaya may iba ritong lumulusot at nagpapadausdos sa habang 6 na metro. Ang babagsakan, ang presko at malinis na tubig ng Panakwian River. Ang barkada ni Lance, dito raw malimit magtampisaw. Bukod sa libre, malapit pa sa kanilang barangay. Una, natakot ako dahil baka may ahas o merong matulis na mga bagay. Nung nakita ko yung mga bata na naliligo dyan at pumapasok sa overflow, sinabi ko sa isip ko, kaya ko kaya ito itry. Malaki din naman yung butas. Kasya lang po ako pero hindi na siya kasya sa mga malalaking tao. Tuwing summer lang din daw ito nagagawa ni Lance. Lubog daw kasi sa tubig ang tulay tuwing tag-ulan. Ginawa itong kalsada, pati overflow dahil sa farm to market road. Tuloy dati yung tumatawid ng mga tao dito. Pag medyo mababaw ang tubig, pag medyo mataas-taas ng konti, sumasakay sila sa balsa. Taong 2015 nung gawin ang kalsada sa nagdurugtong sa Barangay Santa Ana at Barangay San Joaquin. Safe naman daw lusutan ng butas, lalo't gawa ito sa semento. Ipinagbabawal din daw ditong dumaan ang mga malalaking sasakyan. Sobrang saya po. Tamang-tama ho ngayon dahil summer, super relaxing po yung tubig. Saka nakakatipid kasi malapit lang siya. Hindi mo naman kailangan sumakay. Sa mga nakatira naman malapit sa palayan, isa sa malimit pagliguan ng mga kapos sa budget, mga irigasyon. Love it! I love it! Gaya na lang ng paandar ng beshi na ito sa Pulumulok sa South Cotabato. Feeling nasa giant slide ka, girl? Siya ang com-art student na si Romney. Sobrang saya dito, guys! Promise! Pero hindi raw siya ng titrip-trip lang. Ang video kasing ginawa niya, project niya sa eskwela. Yung teacher ko sa Communication 102, nag-assign po siya na gumawa daw ng creative self-introduction. If you want to try this one, just go here in Barangay Glamang Purok de Alcoyan! So yan, napaisipan ko kasi katabi lang namin yung irrigation. Kaya si Romney naisipang mag-upload ng part 2 ng kanyang TikTok video. Sa pagkakataong ito, kasama na ang buong Beshi Wap Squad. Sa 300 metrong irigasyong ito talaga sila naliligo raw noon. Yun nga lang, kailangang alerto para hindi mauntog sa madadaanang pathwalk na gawa sa semento. Malinis naman daw ang tubig. Dito pa nga raw naglalaba ang ibang mga residente. Yes, mas masaya ma'am, lalo na pag naaanod yung mga damit mo, habulin na naman. Uy, naanod. Ayan, yung isang friend ko, minsan hindi na naaabutan. Hindi na naaabutan, yung mga panty, hindi na naaabutan. Itong irrigation po is isa sa mga ginagawa naming magbabarkada para maging masaya kami. Ginagawa namin siyang bonding. Hindi talaga mababayaran yung enjoyment. Pangunahing hanap buhay po ng Barangay Glamang is ang pagsasaka po. Ang irigasyon po, ma'am, ang isa po sa pinaka-element na bumubuhay po sa mga farmers dito sa Barangay Glamang. Marami yung nakapagtapos, naging professional yung mga anak dahil po sa pagsasaka. Ang tubig sa mga irigasyon nanggagaling sa mga dam. Tila araw-araw kang araw maeenganyong maligo sa dam na ito, lalo't para itong dambuhalang bathtub.
Ito ang Malinaw Dam sa bayan ng Pilar sa Bohol. Hawak ito ng pamunuan ng NIA o ng National Irrigation Administration. Taong 1987 nung buksan ang Malinaw Dam na nagsusuplay sa tubig irigasyon sa 5,000 ektaryang palayan. Bago ito marating, kailangan munang sumakay ng habal-habal mula sa bayan ng Pilar. While we were crossing a bridge, the dam caught my eye. I noticed a few people were swimming and fishing down there, so I was curious to see if we can check it out. Paborito itong sadyain ng mga vlogger katulad ni Joey. Ang gilid kasi ng dam parang falls o talon, lalo na kung tag-ulan. I was just amazed how beautiful it looked, and luckily enough, I was able to go swim in it. Oh, absolutely, it was the best. I've been to many waterfalls, and that dam, it's still special to me. It was just a wonderful experience. Libre ang pagpasok dito, bagamat pinag-iingat ang mga bibisita, lalo't madulas ang flooring. They could take a bath at their own risk. Ang paalala ko po, dahil nandito pa rin po ang pandemya, para po makapag-enjoy po tayo, just follow the protocol. Mag-ingat na lang po dahil dinesign po ang dam para sa irrigation. Hindi pa po pumapasok yung multi-purpose function na for tourism. Pumunta kayo sa spillway type o sa parte ng other parts ng Malinaw Dam, wag lang po sa intake. Pero hindi raw buong taon ganito ang itsura ng dam. May mga panahon din daw na natutuyuan ito ng tubig. Meron po tayong period kung kailan may respirate po ang farming, pinapahinga po ang lupa. So yun po ang time na kakaroon po kami ng operation maintenance, hindi lang po sa dam kundi sa siltation, sa mga main canals and laterals at saka sa drainage system. Yeah! Love it! I love it! Sabi ng iba, ginawa raw ang mga slide o padulasan para masanay kang mahulog ng masaya. Kahit sa totoo lang, wala naman daw sasalo sa'yo. Oh, awat muna sa mga hugot ha. Ang ating mga emote, ipaanot na lang natin sa Agos. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.